Kung mahilig kang humingi ng mga palatandaan sa Diyos, siguraduhin mong hindi mo sinusubukan ng Diyos dahil hindi mabuti ang ganong ugali. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. May dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Nais nilang subukin siya kaya't hiniling nilang magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Napabuntong hininga si Jesus at sinabi sa kanila, "Bakit naghahanap ng himala ang mga tao sa panahong ito? Pakatandaan ninyo, hindi sila bibigyan ng hinihingi nilang himala." At sila'y iniwan niya. Muli siyang sumakay sa bangka at tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay testing. Bago po tayo magpalalim sa ating refleksyon ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page ng Word of the Day at pakishare na rin po ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama po tayo sa pag-media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panalangin, sa inyong pakikiisa sa akin dahil naging matagumpay at maayos ang sinagawang International Conference on Clergy Ongoing Formation. Sa araw na ito ay kasalukuyan na po ako nagbabiyahe pauwi ng Pilipinas. Kaya sana po ay samahan niyo po ako dahil bukas ay fiesta ng Holy Face, Universal Feast of the Holy Face of Jesus. Kaya mamayang gabi ang aking dating sa Pilipinas at kinabukasan ay piyesta na natin ng banal na mukha ni Jesus. And of course, sa susunod na araw ay Ash Wednesday na sa February 14. Kaya matipid ang mga magde-date sa February 14 dahil day of fasting and abstinence. Mga kapatid, magandang tingnan natin yung ating mga sarili. Tayo ba yung mga Katoliko na mahilig humingi ng sign, mahilig humingi ng palatandaan? Kasi ito yung sinasabi sa ating gospel. Yung mga Pariseo ay humihingi ng sign kay Jesus. Pero alam naman ni Jesus yung incorrigibility ng mga Pariseo na kahit anong gawin niyang mga palatandaan, hindi naman sila maniniwala. Ang dami niya nang ginawa at kung talagang ready sila, at kung talagang gusto nilang maniwala sa mga ginagawa at sinasabi ni Jesus, abay noon pa dahil sa dami na ng kanyang ginawa at sa dami na ng nasaksihan na mga himala at kababalaghang ginawa ni Jesus. But still, they remained incorrigibles, mga hindi na maitutuwid at ayaw magpatuwid. Ito yung mga Pariseo. Kaya yung mga signs o palatandaan, maging ng mga Hudyo na nasusulsulan ng mga Pariseo, hindi naman talaga for them to believe. It's just they would like to test Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, napakasama ng lahing ito sapagkat humihingi sila ng palatandaan pero walang palatandaang ipapakita sa kanila. Actually, it was the sign of Jonah that is the only sign. And the sign of Jonah is a call for repentance, pagbabalik loob sa Diyos. Ito yung pinakamahalagang palatandaan. Kaya nga mga kapatid, tingnan natin ano ba yung sign na hinihingi natin sa buhay. Kung meron kang palatandaang gustong hilingin sa Diyos at gustong makita, ito yung pagbabagong puso at kalooban. And naalala ko yung isang pelikula, yung tungkol sa apparition ng Our Lady of Lourdes dahil actually hapon, February 11, yung piyesta ng Our Lady of Lourdes, pero supposedly, kapag natapat ng linggo, inililipat ng Lunes yung pagdiriwang. Kaya nga, doon sa pelikula na yon na
tungkol sa Our Lady of Lourdes kay Saint Bernadette Soubirous. At the end of the movie, nakasulat, "For those who believe, no explanation is necessary. But for those who do not believe, no explanation is possible." Which is true. Ganito yung mga Pariseyo. Hindi naman talaga sila naniniwala at hindi sila maniniwala. Kaya kahit anong paliwanag, kahit anong milagro, kahit anong ipakitang kababalaghan ni Jesus, they will not believe. Kamakailan lang pinag-usapan natin yung sin against the Holy Spirit. Yung kasalanang walang kapatawaran. Why? Kasi it is the refusal to accept the truth. Ano yung truth? About God who is love, truth about our sinfulness and our need for repentance and ask for forgiveness. Dahil itong sin against the Holy Spirit is the denial, the refusal to accept the truth. Kaya, hindi hihingi ng kapatawaran. Paano patatawarin kung hindi naman humihingi ng tawad, di po ba? So there is no forgiveness because there is no asking for forgiveness. Ganito yung mga Pariseyo. They are incorrigibles. They are full of pride, of hypocrisy. And they will not ask for forgiveness. They will not admit their fault. They will not kneel down to Jesus and accept Jesus as the Messiah. Kaya nga, sabi ng Panginoon, walang himala, walang kababalaghan, walang sign, palatanda ang ipapakita sa kanila because they will not believe. Not possible. Mga kapatid, alam nyo, hindi nawala, hindi natapos itong ganitong ugali ng mga Pariseyo. Up until today, may mga Pariseyo pa rin. At yung mga Pariseyong yon, pwedeng nasa ating puso. Yung ganong ugali. Yung ganong asal. Mga kapatid, baka tayo humihingi ng sign para itest lang ang Diyos. Humihingi ka ng mga himala, ng pagpapagaling, ng pag-unlad, ng pagyaman, just to test the Lord. Kung talaga bang mapagmahal siya. Kung talaga bang mahabagin siya. Kung talaga bang nakikinig siya sa ating mga dasal. If that is your motivation and intention, it is wrong. Maling-mali. And to tell you, walang sign na ibibigay sa'yo. Walang palatandaan. Because in the first place, you don't believe. Ganito yung mga Pariseyo. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito, ang hilingin nating palatandaan mula sa Diyos ay pagbabagong puso, pagbabago ng kalooban, pagbabagong buhay. And this is the greatest sign na ikaw ay naniniwala kay Jesus. Na ikaw ay sumasampalataya kay Jesus. Na tinatanggap mo si Jesus sa buhay mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na magbagong buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.